umagang ito, nais kong ituloy ang ating tinalakay nung nakaraan. Ang tinalakay natin nung nakaraan ay enemies of being thankful. Yung mga kalaban ng pagiging mapagpasalamat. Right? At diniscuss natin yung 4 na bagay. So meron akong listahan na 5. So meron tayong isang tatalakayin sa ngayon. Mga kalaban ng pagiging mapagpasalamat. And nabanggit na natin ito. Again, pupuntahan natin itong Philippians chapter 4 to start with. Ito yung ating text. Philippians chapter 4. Narinig po ba ninyo ako dyan sa likod ng okay naman? Okay. Philippians chapter 4 verse 6 to 8. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. At sabi sa verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, if there's anything praiseworthy, meditate on this thing. So in short, parang isa-summarize natin, ang pagtuunan natin ng ating mga isipan ay yung mga magagandang bagay, mabubuting bagay, at hindi yung mga pangit at mga negatibong bagay. Doon natin ituon ang ating mga kaisipan. Sapagkat uulitin ko ulit, kung saan nakatuon ang ating kaisipan, yun yung nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Kung ano ang ating pinagtutuunan, yun yung lumalaki. Nagiging malaki siyang puwersa sa buhay natin kahit na maliit lang na bagay. Halimbawa, ang problema mo ay pambayad lang ng Meralco. Yun lang ang problema mo. Pero kapag ito ay pinagtuunan mo ng pansin, ay higit na makikita mo na ito na lang yung pinagtutuunan mo, na wala tayong pambayad ng Meralco, mamatayin tayo ng kuryente, at kapag wala na tayong kuryente, mawalan tayo ng trabaho, ganito na mangyayari. So lumalaki siya sa buhay natin. Amen? Pero kung tayo ay nakafocus doon sa mabubuting bagay na ang Diyos ang magpo-provide sa atin, ilalagay natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, i-remind natin ang ating sarili that God will supply all of my need. Kahit tagaano pa man kalaki ang ating problema, ang mga bayaran. Right? Ang lumalaki sa atin ay ang ating pananampalataya, at iyon yung bagay na sasakop sa atin. Amen. And then God begins to orchestrate things for our behalf, at makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. But it's very important, amen? Thanksgiving and praise brings God on the scene. Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, pinupuri natin siya anuman, regardless ng ating mga nararanasan, ang sabi ng salita ng Diyos, God inhabits the praises of His people. So kapag tayo ay nagpupuri sa Kanya, we rejoice, we give thanks to Him, we praise His holy name, God begins to show up. Amen. Amen. And when God shows up, the enemy scatters. Amen. So yun yung kapangyarihan. And tayo yung mga tao na dapat ay makita tayo ng mga Kristiyano, we ought to be the most joyful people in the planet Earth. And the most thankful people on the planet Earth. Kahit na tayo ay hindi man perpekto ang ating mga nararanasan, maaaring tayo ay merong kanya-kanyang mga kinakaharap, but we should be and we must be the most thankful people. Amen. Hindi tayo katulad ng generation na ito na nagde-decline ang moralidad. At I remember this scripture bago tayo tumuloy. I remember the scripture, siguro we can flash this on the screen, 2 Timothy chapter 3. May kinalaman dito sa being thankful. 2 Timothy chapter 3, beginning in verse 1, sabi doon, But know this, that in the last days, nasa last days na tayo, perilous times will come. Before, men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, blasphemers,
disobedient to parents. What's the next word? Unthankful. So ang tao daw sa darating na panahon, ngayong panahon na ito, ay magiging hindi mapagpasalamat. Right? Unthankful. Lagi na lang may mga dissatisfaction, comparison, self-pity. Well, again, let's natalakay natin ng nakaraan. Hindi ko na ito babalik-balikan pa, but enemies of being thankful, because we ought to be people of thanksgiving. We are to be being thankful. Lagi tayo dapat nagpapasalamat. Hindi natin pinapasalamat ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin kahit pangit, but we in everything we give thanks. Amen. At ito yung mga kalaban ng self-pity, kalaban ng being thankful na ating tinalakay nung nakaraan is number 1 yung self-pity. So kapag tayo ay nagkakaroon na ng awa sa sarili, hindi na tayo nagiging mapagpasalamat. Kasi self-pity prevents us from being grateful because all we see is the negative. Kapag self-pity na tayo, self-pity negative na nakikita natin, so hindi na tayo nakakapagpasalamat. We get so focused on the negative that we forget to look at what is good and beautiful in our lives. So yun yung nagagawa ng pagiging o pagkakaroon ng self-pity. So kaaway siya ng pananampalataya. Amen? At alam natin, ang thanksgiving is a manifestation of faith. Amen? So kapag tayo ay laging nagpapasalamat, alam natin na ang sa puso natin ay merong pananampalataya. Amen po ba? At kapag tayo ay nagsiself-pity na, alam mo na nawawalan ka na, wala ka na, ang napagtutuunan mo ng pansin ay yung mga pangit na mga pangyayari sa buhay mo. Kawawa naman ako, hindi nila ako mahal. Right? Anyway, ang number 2 na tinalakay natin, nakaaway ng pagiging mapapagpasalamat ay yung complaining or murmuring. And hopefully, sa atin, nung nakita natin, nasalamin natin ang ating sarili last week sa mga bagay na ito, we pray na hindi man totally lahat ito matanggal sa atin agad-agad, but I pray na nabawasan na ang ating pagsiself-pity, ang ating pagko-complain, ang ating pagmumurmur. Amen po ba? At lumago tayo because we choose to be thankful. Amen. And we choose to live by faith, not by sight. Amen. So number 2 na kalaban or enemy of being thankful is complaining or murmuring. At tinalakay natin nung nakaraan, why complaining is dangerous. Ang pagko-complain, ang pagmumurmur ay hindi siya okay. Dangerous siya sa atin because complaining cuts off the vision for the future. At uulitin ko lang ulit, halimbawa kahit ang nararanasan natin ay parang tila wilderness, na parang yun yung nararanasan ng mga Israelita nung sila ay nasa wilderness, na sinabi ng Panginoon na inilabas sila sa Egypt, at sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Pero in between Egypt at lupang pangako, merong wilderness na kinakailangan nilang daanan in between. So doon sa in-between na yon, like sabi nila 10 days to 11 days na journey, ay nagpa-wander sila sa wilderness for 40 years. One of the reasons is murmuring and complaining. Isa yun sa mga naging dahilan. Kaya sila nagko-complain, of course, when you complain, all you see is the wilderness and your eyes are not set on the promised land. Kaya ka lang magko-complain dito sa wilderness sapagkat nawala mo na yung focus mo sa promised land. Pero kahit nasa wilderness ka, hindi ka magko-complain, hindi ka magmumurmur kung ang focus mo ay nasa promised land. Amen. Dahil sasabihin mo, lilipas din to. 10 days lang to, 11 days lang to. Amen. Yung wilderness na ito, kahit nasa wilderness, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen. Binigyan ka ng mana, umuulan ng tinapay, pero ito yun. Ay, hindi kayo nagutom. Pero kapag ang puso natin ay gustong bumalik sa Egypt, ay mabuti pa sa Egypto. Right? Anyway, dito pa po ba kayo? But once your eyes are focused on the promised land, you will not complain in the wilderness. Amen. And wilderness is dangerous. Number 3 na tinalakay natin nung nakaraan, ang enemy of being thankful is comparing. Pagkukumpara. This is one thing na big in my heart na maaaring I am considering of making an outline, yung parang
pamamagatan kong killing the spirit of comparison or comparing. But anyway, comparing is one of the enemy. Isa siya sa mga kaaway din ng pagiging thankful. Kasi kapag nagko-compare na tayo, comparing ourselves to others lacks gratitude because we are so focused on other people and we don't have or don't measure up. So kapag halimbawa nagko-compare na tayo at tinitingnan natin yung ibang tao. Right? Buti pa sila, meron silang ganyan, buti pa sila. Tendency is we tend to compare ourselves with other people. At minsan nagkakaroon tayo ng self-pity o awa sa sarili natin kasi nakikita natin yung iba, ganito sila. Pero hindi nyo alam, baka inutang lang din nila yun. Enjoy sila ng enjoy doon, pero pag after a month, bayaran nila, ganun. Sila naman ang nagkakamot sa ulo. Dahil sa babayaran nila yung mga, anyway. But, iwasan natin yung pagkukumpara. Right? Kasi ang tendency niyan, mamaliitin mo ang sarili mo pag kinumpara mo sa iba, or kaya naman kapag nakita mo na mas mahigit ka sa kanila, magyayabang ka din. Right? So, pangit siya. Hindi siya maganda na ugali. And then, yung pagiging, number 4 is, yung entitlement attitude, yung feeling entitled. Ang problema dito sa entitlement attitude na kalaban siya ng pagpapasalamat is kasi kapag feeling entitled ka na, ang ibig sabihin na parang you deserve everything. Pinaghirapan ko yan. Right? So hindi mo may pagpapasalamat. Kasi kapag ang bagay ay natanggap mo bilang regalo lang at hindi mo pinaghirapan, doon ka nagiging mapagpasalamat. Amen. Kapag regalo lang, binigyan mo ng regalo, ay salamat, thank you po. Pero kapag sweldo, hindi mo pagpapasalamat sa boss mo, salamat boss ha. Amen po ba? Pinagtrabahuan ko ito kulang pa nga Right? Dapat mas malaki pa dito ang sweldo ko. Kasi you feel that you deserve it. Amen. Pero once naging thankful ka, kahit na mga tao na hindi nagpapasalamat sa pagkain, pagkain. Hindi nagpapasalamat sa pagkain. Kasi kala nila, pinaghirapan nila yun. Ako pumili niyan Right? Pero ang ugali natin ng mga Kristiyano, lingunin mo katabi mo, ang ugali natin ng mga Kristiyano is every time sa grasya o biyaya ng Panginoon, kahit na ikaw pa bumili niyan, kahit nagtrabaho ka pa. Amen. Kaya ka nakakain yan, but we thank God. Father, I thank you for this food. Amen. Alam namin, Panginoon, na ito ay nagmula sa iyo. You are the source of our supply. Amen. Kasi alam mo na grace ang lahat ng ito. Amen po ba? Pero kapag nagkaroon ka na ng feeling of entitlement, I deserve this. I deserve this. So hindi ka na nagiging thankful. Ang number 5 na tatalakayin natin sa umagang ito ay tinatawag kong familiarity. Isa ito sa mga bagay na humahadlang sa atin upang ipagpasalamat natin ang mga bagay kapag tayo ay naging familiar na lang. Ang word na familiar ay having a deep, I may say, human or carnal understanding of someone or something to the point that we no longer have honor or respect or adoration or paghanga for them. So, ang ibig sabihin na parang kilalang-kilala mo na ang tao o ang isang bagay, hindi lang ang tao. Parang kilalang-kilala mo na parang hindi ka na na-impress sa kanya. Na dati may respeto ka pero kilala mo na siya sa mga pagkakamali niya. Right? So hindi ka na na-impress, hindi mo na nare-respeto, right? Hindi mo na na-honor, wala ka ng, pagbaga dati paghanga, ngayon wala na. Kasi you have this deep, carnal understanding of someone. So hindi mo na mapagpapasalamat. Halimbawa, tinalakay natin noong nakaraan, things that we are thankful for. At personally sa akin, I'm thankful for my family, for my wife, for example. Kapag naging familiar ako sa asawa ko at nakikita ko yung mga kamalian niya lang, yung mga ganito niya, yung mga ganito, parang having a deep carnal understanding of who she is sa makalaman lang. Right? So hindi ko na siya maipagpapasalamat. Bakit ko siya ipagpapasalamat? Ang nakikita ko yung natural lang. Amen. But when I begin to see that my wife is a gift from God, then I will begin to thank you, Lord. Halimbawa sa ministry o sa trabaho, ministry. Halimbawa sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon,
Pag alam natin, halimbawa, na pinagkatiwala at ibinigay sa atin ito ng Panginoon as a gift, that thank God that we are still on the game. Amen. Ibig sabihin, nandito pa tayo. We're still in the game. Pwede pa natin gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Yung mga bagay na hindi maayos nating nagawa, pwede pa natin i-adjust. We can still finish, or we can still reach the finish line. Amen. Amen. Because we are still in the game. Pero pag sa ministry, pag naging familiar ka na, you have a deep understanding na, ganito na naman to eh. Ganito lang naman to eh. Right? So namamaliit mo ang isang bagay at hindi mo na maipagpasalamat. Amen. But when you begin to see God in it, then you begin to thank God for it. Na hindi ka na familiar. Nasusundan pa po ba ninyo ako? So familiarity is, for me, this is one of the things that hinders us for being thankful. I'm getting ahead of myself, but familiarity, pag naging familiar na tayo, nawawala na natin yung involvement ng God, ng Diyos sa buhay ng tao, sa mundo, at sa buhay in particular. Sa buhay, let's say for example sa buhay, maraming tao are just familiar with life. Ibig sabihin, we'll look at life naturally. Natural lang. Para bang pinanganak ka, tas mamatay ka lang din. Ganun lang natin nakikita yung buhay. But pagka-familiar tayo sa buhay. But when we begin to see life as a gift from God, amen, that God has a plan, and He has a design, amen, then you begin to live your life differently. Magiging iba ang paglakad mo sa buhay. Now you will begin to be thankful for every day. Magiging kang ang bawat araw ay meron kang attitude na ipagpapasalamat mo ang bawat araw. Kasi hindi ka familiar sa bawat araw o sa buhay. You begin to look at every day as a gift from God. Kaya meron tayong mga scriptures na this is the day. All throughout the scriptures, makikita ninyo the importance of every day. Ay sinasabi ng psalmist that this is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. Bakit niya nagagawa yun? Because he sees God in every day. And he sees the plan of God in every day. And for life in particular. Sa buhay, kapag tayo ay naging familiar na sa buhay, ang ibig sabihin niyan, you don't see your life as God's design. You don't see your life as you have a purpose. Kapag familiar ka na. Para ba ang tingin mo sa buhay mo, ginawa mo lang, pinanganak ka, nagbinata, nagdalaga, nag-aral, nagtrabaho, and then nagkaasawa, and then tatanda ka, yung mga anak mo lalaki, pagkatapos ikaw magiging lolo, lola, tapos mamamatay ka. When you're familiar with life, you will just see life as that, like that. Pero kung familiarity yon. But when you begin to see life that God has a design for my life, God has a design, meron siyang plano sa mundong ito. Amen. Anong plano niya? God so loved the world, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Amen. Then kapag nakikita mo yun, kahit yung mga tao sa paligid mo, hindi ka magiging familiar sa kanila. Ay, tao lang yan, mga ganyan. You will begin to share Jesus to them. Kasi alam mo na may purpose ang buhay. Pero kapag ang buhay ay natural lang, bakit ka mag-share ng gospel? Pamuhay ko na lang yung buhay ko, natural. Amen. But when we begin to see God and His plan and His design, then you will begin to see life in a different perspective. Ma-appreciate mo ang buhay. Makikita natin ang disenyo ng buhay na may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. And that is what, yun yung nais natin na mangyari. Again, sasabihin ko sa atin, kaya tayo nandito, we come to church.
hindi lamang para umikot yung buhay. Hindi lamang yung Sunday na naman, church na naman ako. Right? Tapos kapag Monday, hindi natin alam kung anong ginagawa natin sa buhay natin. Amen. Narito pa po ba tayo? But when we begin to see that God has a purpose, hindi na tayo familiar sa ating sarili, sa ating buhay, halimbawa, sa mundo na ginagalawan natin, ang Diyos, alam natin na involved. God is involved. That is how I call hindi familiar. Kasi kapag familiarity, you will begin to see people, things, without God. Hindi involved si Lord. Walang supernatural. Natural ang lahat. Mark chapter 6, let's dig up some scriptures. Mark chapter 6 verses 1 to 6. Magbabasa po ako sa English at alam ko naman na ang bawat isa sa atin ay nakakaintindi ng English, Pranses, anyway. Mark chapter 6 verse 1 to 6. Then Jesus, He went out from there and came to His own country. So pumunta siya sa kanyang sariling bayan, and His disciples followed Him. So may mga tagasunod na siya. So pagbalik niya sa kanyang bayan, halimbawa dati siya ay dati nung nandoon siya, bata pa siya, karpintero lang siya, right? Ngayon, pagbalik niya doon, may mga alagad na siya. May mga disciples following Him. And when the Sabbath had come, He began to teach in the synagogue, and many hearing Him were astonished, saying, "Where did this man get these things, and what wisdom is this, which is given to him, that such mighty works are performed by his hands?" So mapaparang bang taga-CA ka dati, kilala ka nila sa CA, tinawag ka ng Panginoon, amen, at ngayon pagbalik mo sa CA, pag nakita ka, ibang-iba ka na. May mga sumusunod na sa'yo, may mga followers ka na, hindi lang sa Facebook ha. Verse 3, "Is this not the carpenter?" So sabi nila, may nakita sila na mga mighty works performed by his hands, pero sabi nila, "Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Are not his sisters here with us?" So they were offended at him. So na-offend sila. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house." Verse 5, "Now he could do no mighty work there." So gusto ko lang pansinin natin ito, yung kataga, yung wordings na ginamit. Ang sabi ni Mark is, "Now he could do no mighty work." Hindi sinabing he would not do. Ayaw niya. Hindi sinabing ayaw niyang gumawa kasi kinukonsider lang siya na carpenter. Right? But he could not do. Hindi niya kayang gumawa ng kamanghamanghang bagay sa kalagitnaan nila. Although meron siyang taglay-taglay na kapangyarihan mula sa Diyos, sinugo siya ng Diyos. Amen. Pinahiran siya ng Diyos upang magpagaling, even bumuhay ng patay, magbigay ng purpose sa tao, ipangaral ang kaharian ng Diyos. Pero pagdating niya sa kanyang sariling bayan, hindi siya tinanggap. Hindi niya kayang gumawa ng himala sa kanyang sariling bayan. Ano ang naging dahilan? Familiarity. Ano ang mukha ng familiarity? Ay, di ba, sino ito? Karpentero to eh. Di ba kasama pa nga natin yung mga kapatid niya? Kilala natin yan eh. Right? So, yun yung naging dahilan kung bakit hindi siya makagawa ng himala sa buhay nila. Kasi familiarity. Ang familiarity ay pumipigil sa kapangyarihan ng Diyos na dumaloy mula sa kanyang mga tinawag na lingkod tungo sa iyo. Ang familiarity ay pumipigil sa kapangyarihan ng Diyos na dumaloy doon mula sa mga tinawag niya tungo sa iyo. Halimbawa, dito sa kanila, pumunta ang Panginoon. Ang Panginoon ang, according to Acts chapter 10 verse 38, how God anointed
Jesus of Nazareth with the Holy Spirit, and how he went about doing good because God was with him. So malinaw na malinaw ang anointing ng Panginoong Jesus, pinahiran siya ng Diyos, sinugo. He is God in the flesh. Siya ay Diyos na nagmula sa langit, nagkatawang tao according to John 1, right? John 1:1 hanggang John 1:14. Kumuha siya ng laman na ito. At pinahiran siya ng Diyos ng kapangyarihan na Santong Espiritu upang magpalaya sa tao mula sa kung anuman ang pagkakaalipin at pagkasira ng buhay ng tao, bunga ng kasalanan, at dahil sa kaaway na si Satanas. Amen. So naparito ang Panginoon upang lahat ng iyong palayain tayo sa kamay ng kaaway. Amen. Subalit nung nandoon na siya sa kanyang bayan, hindi na siya makagawa ng kapangyarihan. Hindi na nagwo-work ang kanyang kapangyarihan as it should work para sa mga taong ito. Ano ang humadlang? Familiarity. Ano ang mukha ng familiarity? Ay kilala nila on the natural si Jesus. But they did not see the anointing, the power of God on him. Amen. Ang Diyos ay tumatawag ng tao. Kapag may gagawin ng Diyos sa buhay mo, I want to say this to you. Kung may gagawin ng Diyos sa buhay mo, gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Salita ng Diyos, and most of the time, ang salitang ito ng Diyos, tao ang gagamitin sa'yo. Sa kapanahunan natin sa ngayon, kaya meron tayong mga churches. Merong mga local church. Merong mga pastor, evangelist, pastors, doon sa fivefold ministry gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, to equip the saints for the work of the ministry. Itong fivefold ministry gift na ito, sila yung may ika nga ay pinahiran ng Diyos to equip the body of Christ. Ang gagamitin ng Diyos upang palaguin ang bawat isa sa atin ay ang kanyang mga salita. The Word of God. Yun yung tool na ginagamit niya. At ang kamay na ginagamit ng Diyos para tayo hubugin sa pamamagitan ng kanyang salita ay walang iba kundi yung fivefold ministry gifts. Ang kanyang parang kamay na siyang humuhubog. Isisingit ko lang yun. Nahuhubugin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry gift. And that is why it is very important for us to have a local church. Amen. Mahalaga na meron kang local church. At hindi lamang mahalaga na meron kang local church na doon ka umaten, but mahalaga na meron kang may maituring na pastor sa buhay mo. Kasi kahit tumadalo ka sa isang church, kung ang pastor, halimbawa, ay hindi mo kinikilala na pastor mo, hindi mo pastor yan. Tama. Pastor lang yan. Ang tawag mo yan si pastor. Pero hindi mo talaga yan pastor. Amen. Narito pa po ba kayo? At hindi ko din sinasabi sa atin na dito tayo dumano. Kung hindi naman tayo dito tinatawag ng Panginoon, then hanapin natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon na church. But most importantly, ang pinakamahalaga doon na tayo ay mailagay sa isang lugar na kung saan tayo ay kinonect ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, yan yung tao na gagamitin ko para hubugin ka. Para marating mo yung disenyo ko sa buhay mo. That's very important. And these things, hindi mo makikita yan kung familiar ka lang. Familiar ka lang sa church, attend ka, taas-taas ng kamay. Kunwari nakikinig ka rin, pero balikan natin yung verse 4. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country. A prophet is not without honor. Yung word na without honor dito, without honor,
Sa Greek yan siya, kasi maganda din, tingnan natin doon sa original niya ng konteksto. Hindi naman tayo Greek scholar, pero maganda rin na makita natin yung sinasabi ng salitang yan sa original na translation niya, original na teksto. Yung word na without honor dyan, sa Greek is atimos, na ang ibig sabihin to dishonor. Pag ibig sabihin ng to dishonor, to treat as common or ordinary. Nagiging ordinaryo. Tinrato ng ordinary, common lang, right? Kapag yun yung without honor. Familiarity ang tawag doon. Without honor. So minsan kahit sa atin, halimbawa sa buhay natin, halimbawa, kahit sa isa't isa, diba? Dati, maaaring nung tayo ay mga bata-bata pa, naglilingkod tayo sa Panginoon. Magkakapatid, halimbawa, magkakaibigan, naglilingkod sa Panginoon. Kilala natin ang init natin sa Panginoon. Pero after a while, nakita natin kung paano bumagsak ang isa, paano ang kasalanan nito, paano nito gumanito. Right? Nawala na yung honor natin o pagpapahalaga sa isa't isa. Nakikita na natin sila ayon sa kanilang mga pagkakamali. Amen. Nawawalan na tayo ng respeto. Pero ang Diyos, kailanman hindi nawalan ng respeto sa atin at pagpapahalaga. Amen. Pero yun ang humahadlang. Halimbawa, kahit na ipagpalagay na tinawag ako ng Panginoon sa buhay ninyo upang hubugin kayo ng salita ng Diyos. Kung kayo naging familiar sa akin, hindi nyo matatanggap mula sa Panginoon ang nararapat para sa inyo na nagmula sa Kanya. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Yes. Pero, ganon din naman, on the other hand, kung ako naman magiging familiar sa inyo, ay, walang mangyayari dito. Kung hindi ko kayo makikita ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay nyo, hindi ko rin kayo papakilamanan na. Amen po ba? Papabayaan ko na lang din kayo. Praise the Lord. And we pray, right, na hindi tayo we will not come to that spirit. Kaya, ina-address natin yung spirit of familiarity. Amen. Kasi talagang mararanasan natin yan, may experience natin. Amen. Na magki-creep in sa atin, magki-creep in sa mga bagay na patungkol sa Diyos na hindi natin mapahalagahan ito. But we come against that spirit of familiarity. On the other hand, kanina yung sa verse 4, yung prophet without honor, yung atimos, ang ibig sabihin to dishonor, to treat as common or ordinary. Ang kabaligtaran naman ng word na honor ay yung sa Greek ay time, na tinatawag. Time, parang time. Pero time yan siya. May, ang ibig sabihin yan, to value, respect, or highly esteem. To treat as precious, weighty, or valuable. Sa atin mga kapatid, getting ahead of myself, dapat ang bawat isa sa atin, nagtatagtuhan na merong honor. Ang treatment natin sa bawat isa sa atin, we esteem one another. We honor one another. Amen. Hindi natin binababa, dinidisrespect, dinidevalue ang isa't isa sa atin. Amen. Pero una na, siguro banggitin ko, kasi baka iniisip natin, tingnan ninyo, baka iba sa atin nag-iisip, tingnan ninyo, dapat ganito ang tratuhin ninyo ako, hindi ninyo ako i-dishonor. Pero ang bago yan, bago ka makita ng tao, right? Of course, yung honor ay, it has to start with us. Pero minsan, hindi natin nasisisi yung tao. Kasi kahit tayo, wala tayong pag-honor sa sarili natin. Amen. Nagre-reflect yung honor natin sa sarili natin sa ibang tao. Kapag nakikita mo na ino-honor mo ang sarili mo, that you honor, you value yourself as God sees you, nakakahawa yan siya. Ganon din ang magiging tingin ng tao sa'yo. Pero kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo at
familiar ka lang din sa sarili mo, tendency is people will be familiar with you. Amen. Na dapat mag-umpisa sa ating sarili that we come to that place, Lord, salamat sa buhay na ito. Alam ko, Panginoon, na meron kang pagkatawag sa buhay ko, that I am not an accident. Lord, hindi ako nandito sa mundo para lamang ipanganak at pagkatapos noon ay mamatay. Lord, alam ko na nandito ako dahilan sa plano at layunin mo. Narinito ako, Panginoon, may purpose ka sa buhay ko. Alam ko, Panginoon, na hindi naging perpekto ang lahat ng pangyayari sa buhay ko. Napakarami kong pagkakamali maaari. But Lord, narinito ako. Amen. Gamitin mo ako. Nais kong makita ang halaga ko sa harapan mo so that I can begin to see myself as you see me. Amen? And then pagkatapos noon ang nangyayari dyan, of course, people will begin to see your worth, your value, kasi makikerry mo. Pero regardless of that, dapat tayo ay magparangalan sa isa't isa. Amen? Ang tratuhan natin sa isa't isa dapat ay, makikita natin ito sa Romans chapter 12, verse number 10. Romans 12:10, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. This verse, this phrase, giving preference to one another, ano yan siya? Easier said than done. Pero yan ang dapat na kultura ng mga anak ng Diyos. Giving preference to one another. Ibig sabihin yan, bigyan mo ng pagpapahalaga ang iba kaysa sa sarili mo. Of course, medyo malalim yan, pero sa simpleng kapamaraanan yan, halimbawa, giving preference, mas respetuhin mo ang iba kaysa sa sarili mo. Bigyan mo ng pagpapahalaga, tignan mo ang iba ng nakahihigit sa'yo. Amen? Ang kultura ng mundo ay tayo yung gusto nating maitaas, gusto kilalanin, hindi po ba? Gusto natin tayo yung nakahihigit lagi. Kaya gusto natin sa pilahan tayong dapat nauna kasi we deserve it. Feeling entitled tayo, I deserve it. Lalo na yung mga senior citizen, hindi po ba? We deserve it. Amen. Pero sa Bible, iba. Ang giving preference to one another. Amen. Pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa iba. Kaya ng mga seniors natin yan? Praise the Lord. Romans chapter 12, 9 and 10 sa TPT, the Passion Translations, let the inner movement of your heart, gustong-gusto ko itong translation na ito, let the inner movement of your heart always be to love one another and never play the role of an actor wearing a mask. Despise evil and embrace everything that is good and virtuous. Verse 10, be devoted to tenderly loving your fellow believers as members of one family. Sabi niya, try to outdo ourselves in respect and honor of one another. Sabi niya, subukan ninyong i-outdo, lamangan ang kada isa sa inyo sa pag-honor. Halimbawa, ino-honor ako ni Brother Ben. Right? He honors me, for example. Sabi niyan, try to outdo. Lamangan mo. Subukan mong lamangan yung honor na pinapakita sa'yo. Mas i-honor mo siya. Right? Kung ino-honor ka niya, halimbawa, ino-honor ka niya na, Pastor, I honor you with 1,000 pesos na makapag, kayo sa Starbucks. I honor him greater than that. Brother Ben, ito yung makakatulong siguro ito sa inyo para makapag-enjoy kayo ng konti. Amen. Yun yung kultura ng In Christ Ministries. Yes. Amen. Praise the Lord. Honor and familiarity often comes from seeing someone with the eyes of the flesh. Ang familiarity, madalas yan siya nagagaling doon sa nakikita natin ang isa't isa sa atin na ang mata natin ay yung flesh na lamang. Okay po ba kayo dyan? Malapit na tayo magtapos.
Tingnan natin 2 Corinthians chapter 5 verse 16. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. So, ang tingin namin noon kay Jesus, tao lang. Yung carpenter lang. But, sabi niya, how differently we know Him now. We have stopped evaluating others from a human point of view. Familiarity yon, human point of view. Pag ini-evaluate natin ang isa't isa sa atin, na human point of view lang, kilala natin halimbawa, o kung makikilala ninyo halimbawa ako, na wala naman yan pala si Pastor, degree, wala naman, grade 4 lang pala yan si Pastor. Kung yun yan, joke lang, nagjo-joke lang ako. Ay, kung makita ninyo ako halimbawa na ganun lamang, di wala na kayo natanggap sa akin, hindi na kayo makikinig. Amen. O sa inyo din, halimbawa. But there is something greater than a degree that we can receive from the man of God. Amen. And what's that? The anointing of God. Amen. Amen. But sometimes we tend to look at people doon sa human point of view. Amen. Kung halimbawa titignan lang natin, alam niyo po ba na bawat isa sa atin dito ay merong gifting and anointing from God? Amen. Pero kung titignan natin at magiging familiar lang tayo dyan, hindi natin tatanggapin ang anumang bagay na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng isa't isa sa atin. Amen. But when we begin to see one another as a new creation, right? Loved by God, anointed by God, that you have a purpose. So, itatrato natin ngayon ang isa't isa ayon sa kung ano ang pagtingin ng Diyos sa isa't isa sa atin. Palalakasin natin ang isa't isa kung nanghihina. Amen? Palalaguin natin ang isa't isa kung nanghihina siya. Halimbawa, pwede natin siyang palakasin, i-encourage, yakapin. Why? Because there is a plan of God for your life. God is not done with you yet. Amen. That He who has begun a good work in you, tatapusin ng Diyos. Amen. Ang nais, nanghihina man ang ating kapwa, alam natin, because we see them, hindi on the natural kind of fleshly way na tinatawag. Alam natin na may plano ang Diyos, may purpose ang Diyos sa buhay nila. We'll lift them up. Ini-encourage natin. Amen? Amen. Kasi may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero kung titignan natin ang isa't isa ayon lamang sa paningin ng human point of view na tinatawag, will not bother. Familiarity hinders us from being thankful because it blinds us from seeing God's plan and design. Binanggit ko na yung kanina. Kaya tayo nagiging familiar sa buhay, halimbawa, hindi na tayo nakakapagpasalamat sa Diyos sa bawat araw kasi hindi na natin nakita ang plano ng Diyos. Na ang Diyos na mayroong plano, na siya nag-umpisa ng lahat ng ito. Ay, hindi, ang maraming tao na parang ang tingin sa buhay ay ganito lang. Pagkatapos nito, wala na tayo. Kaya ang karamihan sa isipan ng mga tao sa ngayon ay, habang tayo buhay, enjoyin natin ang buhay. Ganun lang ba yun? I-enjoy ang buhay? What about God's purpose for your life? Bakit hindi nyo nang pagtuunan? Bakit hindi? Matanda ka na, enjoyin mo na lang ang buhay. Pabayaan mo na lang yan sila kasi matanda na. What kind of statements are those? Na dapat tayo, ang pinamumuhay natin, ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Pero kapag nakita na natin, familiar na tayo sa buhay, na para bang gano'n na lamang ang buhay, pinanganak ka, tatanda ka, mamamatay ka. No, don't be familiar with your life. God has a design, meron siyang disenyo, meron siyang purpose. Amen. Meron pa rin siyang purpose sa mga tao, meron siyang purpose sa mga kapitbahay ninyo natin. Kasi darating ang panahon, babalik ang Panginoong Jesus. Amen. Paano na yung mga mahal natin sa buhay? Kasi may purpose ang Diyos. Amen. Hello, narito pa po ba kayo? But when we begin to see things on the natural, nagiging low level lang tayo. Para tayo namumuhay sa sanlibutan ito na walang eternal perspective. We will not see God on everything.
Because we are familiar. Familiarity. Mata lamang ng flesh, human point of view. Amen. But when we begin to see God, His plan, His design, His purpose for our lives, and His purpose for for humanity, that God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes on Him will not perish but have everlasting life. Amen. God is involved in your life. He is involved in this world. Amen. At ang plano ng Diyos ay mapangyayari. But my challenge to you is, alisin natin yung familiarity. Una na sa ating sarili. Huwag tayo maging familiar sa sarili natin. Know who you are in Christ. Huwag tayo maging familiar sa isa't isa. Huwag tayo maging familiar sa bawat araw o sa buhay in particular. Huwag tayo maging familiar sa buhay. Mahalaga ang buhay. Amen. Life is meant to be enjoyed, but enjoyed in the presence of God. Amen. May purpose ang buhay. Huwag nating tignan ang buhay na para bang gusto lang nating pamuhay kung anong gusto nating marating sa buhay. Seek God's purpose for your life and then move toward that direction. Amen. Gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin and you will find the pleasure. Yung pleasure na hinahanap natin. For in the presence of God, there are pleasures forevermore. Amen. In the presence of God is fullness of joy. In His right hand are pleasures forevermore. Amen. Hallelujah. Enemies of being thankful. Number 1, self-pity. Iwasan natin yon, yung pagkaawa sa sarili. It's anti-faith. Number 2, complaining. Please, alisin na natin yon, yung pagkukomplain, pagmumurmur. Number 3, comparing. Huwag na natin ikumpara ang ating sarili sa iba o sa kanino pa man. Be thankful of what you have. Amen. It is a blessing from the Lord. Amen. At huwag tayong get rid of that being entitled attitude. Entitlement attitude. Kasi hindi mo makikita ang mga bagay ay kaloob lamang ng Diyos na dapat ipagpasalamat kapag you feel entitled. And number 5, don't be familiar. Avoid familiarity. Instead, honor your life na binigay ng Diyos. Honor the plan of God on your life. I-honor natin. Parangalan natin ang bawat araw ng buhay natin, ang buhay in particular, ang mga tao sa paligid natin. Tignan natin sila sa mata ng Diyos at hindi sa natural human point of view. Kasi kung sila ay makikita natin sa ganon, hindi na natin sila papahalagahan. Amen? But we are here because of God's plan, God's purpose, and God's design. And we are here moving in that direction. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.